Dynamics of disinformation sa West Philippine Sea, ating pag-uusapan kasama si Dr. Sherwin Ona, West Philippine Sea Analyst and Associate Professor of Political Science and Development Studies mula sa De La Salle University. Dr. Ona, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang hapon sa iyo, Nina, and kay Attorney Danny. Ikinalulugod ko ang inyong imbitasyon. Salamat. Okay, sir, umpisahan po natin, no? Maaari niyo po bang ipaliwanag nung sinabi ninyo sa isa sa inyong mga statements that, and I quote, these aggressive acts ng China tulad ng water cannon incidents only reveals an insidious disinformation campaign to propagate Beijing's narrative on the West Philippine Sea. Ninya, no? Itong ginagawa ngayon sa atin sa West Philippine Sea ay parte ng isang elaborate at isang pangmatagalang strategiya ng China upang manaig ang kanilang tinatawag na narrative sa West Philippine Sea. Ano? Kung titingnan natin yung ginagawa sa atin, ito ay parte ng tinatawag na gray zone tactics ng China upang ipakita sa atin na willing kaming i-enforce ang aming paniniwalaan at ito ang gagawin namin sa inyo, no? I-water cannon namin kayo, i-laser pointing namin kayo. Pero ito yung nakikita natin, Ninya, no? Siguro ang mas nakakabahala dito ay yung hindi natin nakikita, no? Yung kumbaga yung nababasa natin o yung naririnig natin. Ito yung mga tinatawag na disinformation, yung pag-iiba ng kwento sa nangyayari sa West Philippine Sea upang makontrol nila yung tinatawag na narrative. Sir, kung ibabase po natin sa mga press releases ng China na tila tayo pa yung may kasalanan at ang Pilipinas ang umaagaw sa kanilang teritoryo, can we say po na kasama ito sa strategy ng China? Paliwanag po ito, sir. Oo, tama yan, Attorney Danny. Gagamitin talaga ng China ang kanilang lakas. Hindi lang lakas na pang-militar. Nakikita kasi natin ngayon yung very aggressive yung mga moves na ginagawa nila sa West Philippine Sea. Yung militia at saka yung kanilang Coast Guard. Ito lamang yung nakikita natin. Pero at the background, ginagamit nila yung tinatawag na United Front, yung iba-ibang ahensya ng kanilang gobyerno at even yung kanilang private sector upang itulak yung tinatawag na narrative na pro-Beijing narrative, yung para ma-dominate nila yung istorya na nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya makikita ninyo very aggressive yung pagpupush nila, hindi ba? Makikita ninyo na tayo ang sinisisi. Meron pang kaming nakikita na bakit daw ang Pilipinas nakikialam diyan sa teritoryong yan, kanila naman daw yan teritoryong yan, kumbaga pag-aari daw ng China yan. Binabaliktad nila yung binabaliktad nila yung istorya. All right. Sir, you mentioned nga yung mga agresibong acts ng China laban sa Pilipinas dyan sa West Philippine Sea na palala ng palala. Kumbaga, sir, it's something na hindi naman bago, pero yung latest nga po na insidente, yung pag-water cannon sa kanila, parang normal lang yun eh. At ngayon nasira na po yung engine. So ano pa po hanggang kailan ito titiisin ng ating bansa? At ano po yung nakikita ninyo na malapit na pinaka-worst siguro na mangyari na malapit nang sabihin na naku, teka lang baka ito na ay isang act of war. Hintayin pa ba na may masawi o mamatay? Alam mo, Nina, kailangan tingnan din natin yung tinatawag na playbook ng China, As much as possible, Iniiwasan din ng China ang magkaroon ng armed conflict diyan sa West Philippine Sea, Kasi nga wala naman sa kanilang interest 'yan. Pero nakikita naman natin na handa naman sila para sa gano'n. Pero ang tingin ko dyan, iniiwasan din nila yan. Kaya nga ang gusto nila yung below the threshold of armed conflict. Kaya namamayagpag sila sa tinatawag na disinformation. Para makumbinse ang mga tao
yung ibang mga Pilipino at yung international community na tamas-tama yung ginagawa nila. Ngayon, tinatanong mo kung ano ba ang maaasahan nating magiging aksyon ng China dyan, ano? Wala naman akong crystal ball, ano, pero makikita natin dun sa ginagawa nila, for instance sa Taiwan, sa Hong Kong, no, na talagang very aggressive sila pagdating sa disinformation, ano. Dumadating pa yung mga pagkakataon na even yung mga local citizens, no, kinoko-op nila yan, ano, para sumuporta doon sa kanilang gustong narrative, yung gustong outcome na gusto nilang matamo. So makikita pa natin ito na magpapaigting palalo ang disinformation campaign ng China dito sa West Philippine Sea. Umasa tayo sa ganon. Ngayon, kung ano ba ang dapat gawin ng Pilipinas? Maraming nagtatanong sa akin yan, Nina, Attorney Danny, no? Kaya ba ng Pilipinas yan? Alam nyo, sa totoo lang, ang pinaka-importante dito is yung katotohanan eh. Sino ba ang may hawak ng katotohanan? 'Di ba? Sino ba ang nasa tama? Sino ba ang pinapanigan ng arbitral tribunal, for instance, no? Siguro ang kailangan lang nating gawin dito sa atin, no? Ang kailangan gawin ng ating bansa, ang ating gobyerno at ng buong sambayanan, no? Na lalong itulak yung katotohanan na 'yon. Siguro wag tayong magsawa dahil yung kalaban natin talagang pangmatagalan ng tingin nila dito, no? Hindi sila yung pang 1 linggo o 2 linggo lang, no? Sabi ko nga kanina, strategic ang kanilang tingin, no? Pangmatagalan, at gagawin nila lahat, no? Para makuha ang kanilang kagustuhan. Alright, so yun nga sir, no, bukod sa labanan dyan mismo sa ating karagatan, you mentioned itong war din sa digital space at sabi nyo nga in one of your articles that Beijing views the digital information space as a venue for strategic competition. Maaari nyo po bang i-expound o i-explain ang ibig sabihin po ninyo dito? Alam mo, Nina, early 2000s pa lang, ang military doctrine ng China ay ang pagkokontrola sa tinatawag na information environment. Anong ibig sabihin yan? Nakita na nila, early 2000 pa lang, na para manalo sila sa maski na anong labanan, maging ito'y pang-ekonomiya o pang-militar, ang kailangan nilang i-control ay yung tinatawag na information. At dahil nga ang information ay nasa cyber, nasa internet, kailangan din nilang makontrol ito. So, itong sa nangyayaring tunggalian, between the US and China, isa sa mga strategiya na ginagawa ng China dyan is yung ma-dominate yung information space, sa pamamagitan ng propaganda, sa pamamagitan ng disinformation. Hinahaluan din nila ito ng mga cyber attacks, parang parang kwento na nangyari lang sa atin, kamakailan lang, marami tayong na-experience sa mga cyber intrusions, kung akong tatanungin mo, ito ay consistent dun sa tinatawag na Chinese playbook, na kasama to dun sa pagdodomina nila ng tinatawag na information environment. At kasama din ito dun sa kanilang gray zone strategy. Sir, ito nabanggit nyo naman nga po yung playbook kanina pa po. No? Alam naman po natin na mahirap i-estimate ang mindset and actions ng China hinggil sa West Philippine Sea. Ano pa po kaya yung maaaring gawin ng ating pamahalaan para ma-divert ang misinformation or disinformation strategy ng China laban sa Pilipinas? Gawin lang nating mas consistent, Attorney Danny, yung pag-push natin ng tamang information. Kailangan mas maging matibay ang ating narrative, kasi ngayon makikita ninyo parang incoherent pa yung ating mga narratives, kailangan nating pag-isahin yon, at ipakita hindi lamang sa ating mga kababayan, maski sa buong mundo, hindi ito laban ng Pilipinas lamang. Ang West Philippine Sea, ang South China Sea, maraming mga bansang umaasa diyan, Kailangan natin ipakita na hindi lang 'to interes ng Pilipinas. Ang paglabag sa mga karapatan ng Pilipinas ay paglabag sa karapatan ng maraming bansang umaasa sa body of water na ito. So yun siguro yung kailangan nating mas paintingin, Maliban dun sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas, ng ating Coast Guard, maliban doon, pagdating naman sa information campaign,
yung maging mas deliberate tayo, mas maging strategic din tayo, no? Wag nating pabayaan na maging reactive yung ang ating response, but maging proactive tayo, no? Isipin natin kung ano yung objective ng ating katunggali at kung paano nila ginagawa ito based doon sa mga experiences ng ibang mga bansa. At dahil dito sa ating malalim na pag-unawa na ito, I'm very confident na kaya nating tapatan ang disinformation campaign na ginagawa sa atin ng China. Alright, na banggit nyo nga po how important it is na nakukuha rin natin ang suporta ng international community. Ano po yung impact, pwede nyo po bang sabihin sa amin yung mga advantages, benefits para sa ating bansa? Yung patuloy na pakikipag-alyansa sa ibang bansa, maging sa iba pang claimants ng West Philippine Sea. Niya, no? Hindi lamang yan sa alyansa, no? Yung kung hindi doon ba sa common values na tinatawag, no? Yung naniniwala tayo kabilang ng karamihan ng mga bansa na kailangan ng rules-based order, no? Yung kailangan ng mga alituntunin para mas maging mapayapa ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa, no? Yan din ang matagal ng posisyon ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea at sa South China Sea, na maging rules-based tayo, no? Magkaroon tayo ng code of conduct. Hindi dapat tayo pumapayag doon sa might is right, ano, yung porket malakas ang barko mo, ang iyong navy, ang iyong coast guard ay marami kang militia arm, ano, na pwede kang mangbuli ng ibang mga bansa. Wala na tayo sa panahon ng World War II or World War I, ano. Mas sibil na dapat ang pakikipagtungo ng mga bansa sa isa't isa, no? Kaya maraming mga bansa, especially mga Western democracies, na umaayon sa posisyon ng Pilipinas, no? Patungkol dito sa rules-based order na tinatawag, no? Sir, ito ang dami na rin ho nating na-file ho ng mga diplomatic protests. Sa inyong opinion po, no, ano po kaya ang best defense strategy ng Pilipinas na maaaring makagawa ng mga programa o techniques to counter China's threats to our country? Oo, tama 'yon, no? Pagpatuloy lang natin yung ating mga diplomatic activities, no? Importante 'yan, Attorney Danny at saka Nina, no? Kailangan ipakita natin sa community of nations na tumatayo tayo, tumitindig tayo. Pero maliban diyan, no? Kailangan din natin paigtingin ang pagmomodernisa ng ating Coast Guard, ng ating Navy at ng buong Armed Forces. At pinaka-importante, Nina at Attorney Danny, no, yung tinatawag na whole of society approach, no? Tayong mga Pilipino, alam natin kung ano yung pinaglalaban natin, no? Na importante sa atin ang usapin ng West Philippine Sea. Hindi siya usapin na para sa mga mangingisda lamang o usapin na para sa gobyerno, no? Ito ay sa atin, para sa kinabukasan natin, ng ating mga anak at ng susunod pang mga henerasyon. Dapat ganun ang ating framing dito para maging strategic din ang ating position dito sa usapin ng West Philippine Sea. Alright, Doc, mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan na talagang sinusubaybayan itong mga kaganapan sa West Philippine Sea. Oo, huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa posisyon ng ating pamahalaan. Maging mapagmatsyag tayo, no? Maging critical tayo kasi hindi lahat ng ating nababasa sa internet ay tama, no? Marami sa social media kasi na kumbaga na-profile lang mga kanyang mga users, ano, at binibigay lang yung mga balitang sa tingin nila gusto mong marinig, ano? So maging mapagmatsyag tayo, maging critical tayo sa ating nababasa. Tingnan natin ang nangyayari sa ating kapaligiran, especially dito sa West Philippine Sea, at maging dapat tayo, maging critical tayo, no, dito sa nangyayari. At ito ay laban ng buong bansa natin, eh. Okay, at hindi lang ng pangkasalukuyan, pati yung in the future na yung panghinaharap. No, kaya kailangan, napaka-importante na ang ating boses dito ay marinig. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Sherwin Ona, Associate Professor of Political Science and Development Studies mula sa De La Salle University. Maraming salamat din.